Hello mga Bex! For today's video, magluluto ako ng pakbet. Nitong mga nakaraang araw, nauubusan na ako ng idea kung ano pang iluluto ko. At dahil magaganda ang gulay dyan sa bilihan, kaya naman itong pakbet na ang naisip ko. At saka buti na lang nag-sale yung mga gulay. Isa rin ito sa ikinaganda dito sa Dubai kasi talagang nagsisale yung mga gulay. So depende every weekend kung ano yung nakapromo or yung may sale. At dahil naka-promo itong ampalaya na parami yata yung bili ko, yan tuloy nagmukhang pinakbet na ampalaya. So ito pagkahiwa ng ampalaya, ayan may naiwan pang ang buo. Nilagyan ko muna yan ng maraming asin saka ko hinalo-halo. Para naman lumabas yung pait niya para pag kinain hindi siya ganun sobrang pait. So ayan, 2 beses ko siyang nilagyan ng asin tapos kiniwal-kiwal, minasage-massage o nilamas-lamas kung ano man ang tawag niyo yun, basta yun na yun. At syempre babanlawan natin sa malinis na tubig. At aba, hindi naman syempre mawawala ang paborito kong okra sa pinakbet. At dahil hindi naman ako expert, hindi ko alam kung ano yung mga gulay na dapat ihalo sa pinakbet. Syempre, ang ilalagay ko lang ay yung gulay na kakainin namin. So ayan, pinagtatanggal ko lang yung ulo nila. Tapos yung malalaki, dinivide ko sa dalawa. Yung maliit naman, kahit hindi nahiwain. Pagka-prepare ko lahat ng gulay, ayan at nagpainit na ako ng lutuan. Tapos habang hindi pa ganun kainit yung lutuan, nilagay ko na rin yung baboy. So parang gusto ko siyang lumabas yung katas niya at parang iprito sa sarili niyang mantika. Pero hindi ako sure kung may lalabas na mantika since hindi naman siya mataba, purong laman siya. At nung naubos na yung kanyang sariling katas, wala namang lumabas na mantika, naglagay na lang ako ng konting olive oil. Nung nag-medyo brown na siya, nilagay ko na yung bawang, konting gisa-gisa, tapos maya-maya ilalagay ko na rin yung sibuyas. At dahil nga konti lang yung mantika, parang nahirapan akong haluin siya, so nagdagdag pa ako ng konting olive oil. Olive oil naman yun mga bis, so okay lang. So ayan, nilagay ko na rin yung ating sibuyas, konting kiwal-kiwal. Pag nag-aroma na siya yung sibuyas, pwede ko nang ilagay yung kamatis. Actually, hindi ako sure kung dapat bang lagyan ng kamatis yan. Pero dahil pa-cham tayo for today's video, hayaan na natin, lagyan na lang natin. Pandagdag din yan ng lasa. Nung naluto na yung kamatis, nilagyan ko na rin yan ng alamang. Mas masarap ata kung ang ilalagay ko ay bagoong isda. Pero dahil hindi ako sigurado, eto na lang at wala rin kaming stock ng bagoong isda. Ikiwal-kiwal lang natin hanggang sa mag-combine na silang lahat. Nilagyan ko na rin yan ng konting tubig para mas maluto pa yung ating meat o yung baboy. Mga ilang minuto lang nung malambot na yung baboy na luto na siya, saka ko naman ilalagay itong mga gulay. Unahin ko na itong mga talong. So ganyan pala yung pagkakahiwa ko sa mga talong to make sure na walang makakalusot ng mga uod kasi yung iba may uod. So hinalo ko lang siya ng konti tapos tinakpan. Maya-maya ilalagay ko na rin itong ampalaya. Tapos ikiwal-kiwal lang natin ulit hanggang sa mag-well combine na silang lahat tapos tatakpan na lang ulit. Hindi ko yan masyadong i-overcook. Ilalagay ko na rin agad itong mga okra para naman masarap pa sila, medyo crunchy pa. Pangit sa mga gulay pag na-overcook, malabsa na sila. So ayan, hinalo ko lang ng konti tapos lalagyan na natin ng pampalasa, yung konting asin at ng paminta. Pandagdag lang yan since konti lang naman yung nilagay kong alamang. At syempre dapat hindi mawawala yung inihaw na isda. Dapat partner talaga yan ng maraming gulay. Mas masarap sana kung iihawin to sa uling. Kaya naman nilagyan ko na yan ng palaman ng sibuyas at kamatis. Tapos binudburan ko ng paminta at ng asin. Pero dahil bawal mag-ihaw dito sa amin, kaya naman i-air fryer ko na lang yan. In-air fryer ko muna siya ng 20 minutes. Tapos chinek ko kung okay na. Kaso lumabas yung kanyang sabaw. So hindi siya mukhang inihaw. So ang ginawa ko, inuli ko ulit siyang lutuin sa air fryer. Inopen ko na lang siya. Hindi ko na siya binalot pa ng foil. So yun lang mga Bex. Sana nagustuhan ninyo ang ating recipe for today. At ito na, luto na yung aking inihaw. Siyempre may partner yan na sausawan na kamatis at toyo. Tapos ayun yung ating gulay. Yun lang, kain tayo. Thank you. Bye!